Pantra-style na maporma na pwede ding conversion to classic bike ay pwedeng-pwede ito mga idol, ang Yamaha YTX 125. Ang motor na ito ay di lang porma ang hatid, kundi malaki din ang magiging pakinabang niya sa iyo kung gagawin mo ding itong panghanap buhay like tricycle. Kaya nga ang YTX stand for Yamaha Tricycle Extreme. Pero joke lang yun mga idol, hula ko lang yan. Pero sana tumama. Hatid ng Yamaha YTX ang kalidad, porma, durable, in any road and activity situation na maghahatid sa inyo ng YTX or yeah, that's extreme. Ang tanong, sulit nga ba ang motor na ito para sa iyo at kung magkano ba ang presyo nito sa cash and installment? Alamin natin yan sa video na ito mga idol. Para magsagawa ng review, walkthrough, and price update regarding sa cash and installment nito mga idol ay nandito tayo sa isa sa mga pinagkakatiwalaang motor dealer dito sa Pilipinas, ang Motor Trade Motorcycle Corporation. At dito sa branch nila sa Santa Cruz, Zambales ay samot-sari mga quality, durable at syempre affordable na motorcycle ang mabibili mo dito. Depende sa pangangailangan at kagustuhan mo. Merong Yamaha, Honda, Kawasaki at Suzuki na siguradong di lang porma ang hatid nito, kundi mas maaasahan mo sa pang-araw-araw na gawain. Para sa iba pang detalye, marahil bisitahin ang kanilang opisina at sila ay bukas magmula Lunes hanggang Sabado until 8 AM to 5 PM. Kahit ano pang hinihintay nyo, sugod na sa pinakamalapit na branch ng Motor Trade sa inyong lugar. Kaya wag nang magpahuli, basta motor na sigurado, i-motor trade mo na yan. Yeah boy! Welcome to Haji Motovlogs and this is Yamaha YTX 125. Let's go! Unahin natin sa makina na mayroong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at gumagamit ng air-cooled para sa pagpapalamig ng kanyang makina. Ang fuel system naman nito ay gumagamit ng carburetor na mayroong average para sa mileage na 50 km per liter. Not bad kung gagawin mo itong pampasada o pang daily use. Ang bore and stroke naman ay may sukat na 52.4 mm by 57.9 mm na may compression ratio na 10.0:1. Gumagamit ito naman ng manual transmission na kung saan merong cambio at meron po siyang clutch na merong 4-speed manual gear shifter. Kaya recommended na mag-practice mabuti bago ka makipaghalibilo sa mga kalsada. Pagdating naman sa kanyang performance, meron po siyang maximum power na 8 horsepower at 7,000 RPM na may peak of torque na 10.2 Nm at 4,500 RPM. At ito na nga, ikutan na natin ang motor na ito kung ano pa ang meron sa motor na ito, kung bakit at ano ang may bibigay na satisfaction para sa atin. Let's go! Unahin natin sa kanyang body design na Pantra looks talaga with classic and bulky mga idol. Pwedeng pang build sa mga mahihilig mag-modified at perfect for tricycle talaga. Sa unahan ay mayroong pagka-classic ang motor na ito dahil sa kanyang round shape na headlight at ito ay gumagamit ng halogen bulb. At sa signal lights naman ito ay napaka-visible naman mga idol dahil naka-separate position po siya na merong ordinary bulb po. At sa ibaba ng headlight makikita natin ang Yamaha logo for premium look at ito ang madalas ninanakaw sa parking lot. Ewan ko ba kung bakit. Gumagamit naman ng telescopic fork para sa suspension sa harapan. Drum brake naman ang kanyang braking system. Rim set po ang ginamit niya at merong sukat na gulong na 300 by 17 at naka-tube type po ito. Dumako naman tayo sa bandang likuran at unahin natin ang taillight niya. Ang shape nito ay oblong size at gumagamit ito ng ordinary bulb. Sa kanyang signal lights ay gumagamit ng ordinary bulb na naka-separate position din mga idol at makikita natin sa bandang ibaba sa may back fender ay meron po siyang reflector. At ang maganda pa dito mga idol ay ang kanyang suspension sa likuran na gumagamit ng quadruple shock absorber para sa mga heavy duty na kargahan. Drum brake po para sa braking system naman sa likuran. Rim set po ang ginamit niya rito na merong 300 by 17 na tube type po ang gulong. Para naman sa hatak, gumagamit ito ng chain drive with chain guard mga idol. At meron po siyang rear and engine sprocket. At ang ganda at heavy duty naman ang kanyang grill type metal footrest mga idol.
for safety, and better para sa inyong pilyo na walang ambag sa gas. Sa gilid naman din ay merong unique design ng cambio, napakaganda at para siyang kikay na kikay ang datingan. At meron po siyang 4-speed manual transmission na kung saan ang function nito ay 1 down, 3 up. Napakaganda at napaka-solid din tignan ng black painted ng top head at engine nito mga idol, bagay na bagay sa kabuuan ng motor. Sa tangke naman ay merong decals ng YTX at nakalagay Super Gas Saver. Totoo nga ba? Syempre naman dahil ito ay 50 km per liter para sa 125cc at meron siya nakalagay na honeycomb design sa kanyang decals. At meron pa rin itong kickstarter na kung saan malaking tulong ito kung humina o malobat ang baterya ng motor mo. Sa simpleng pagbagyak lang ay agad mapapandar mo na ang motor mo. Depende na lang kung wala ka na talagang gas. Nagustuhin ko din ang kanyang muffler mga idol, bukod sa mahaba at thin na merong metal cover ay painted ito ng black. Dumako naman tayo sa itaas mga idol at unahin natin ang kanyang elevated naked handlebar na merong glossy black finish. Para naman sa switches and controls mga idol, sa kaliwa ay merong pass switch, high and low, turn lights at busina. Sa kanan naman ay merong electric starter. Sa kanan pa rin ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with clutch lever at meron po siyang choke control. Para naman sa brake nito ay merong foot pedal para sa likuran. Napaka head turner din naman ng classic circle design ng manual speedometer na merong light indicators na kung saan meron itong neutral, turn at high beam. At syempre hindi din mawawala ang premium logo ng Yamaha, dagdag forma at dagdag pogi sa speedometer. Sa pag-start naman ng makina ay gumagamit ito ng mechanical drilling key for ignition key na may function na on and off and lock. At napakaganda din naman at napaka head turner ang solid glossy black with navy blue ang kanyang tangke na malaki mga idol na merong kapasidad na 7.6 liters. At para naman sa yag balls, wet packs at eco new mga idol ay malapad na upuan ang para sa inyo at mahaba din na kasya naman ang tatluhan. Pwede ang kabit mo at yung isa ay kabit mo rin. Napaka-packboy mo na merong synthetic leather na cover. At napaka-heavy duty naman ang grill type metal grab bar nito na ready for access baggage mo at syempre kung lalagyan mo ito ng top box. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa mga city driving. Unahin natin sa haba na merong 2040mm, lapad 700mm at ang taas nito ay nasa 1070mm. Kayang-kayang ipasok-pasok, isingit-singit na smooth sa mga heavy traffic. Pagdating naman sa gulatang tae o kaya gulatang humps ay para sa wheelbase 1265mm at ang ground clearance nito ay nasa 170mm. Ang seat height naman nito ay may sukat na 800mm na may total na bigat na 114 kg. Tignan natin kung pasok sa akin ang motor na ito. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4 in height, mataas para sa akin mga idol pero pag nagmamaneho ay kayang-kaya naman. Pagdating naman sa kanyang handling, ako po ay 57 kg na may macheting pangangatawan na merong cute na pagmumuka ay kayang-kaya din imaniobra. Kahit sa mga maninipis o lady rider ay kaya din naman ito. At ito na nga, pag-usapan natin ang kanyang price update via Mototrade Santa Cruz, Zambales. Unahin natin sa cash na merong 55,900. Para naman sa installment nito ay meron po siyang down payment na 3,300 at ang monthly installment nito para sa 36 months is nasa 3,048 pesos. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago. Depende po yan sa lugar, dealer, promotion ng bawat dealer, manager's discount at napapanahong problema. At ayun na nga mga idol, ang YTX 125 na talagang sulit na sulit din na para sa akin ay satisfaction ng features and specs nito for daily use man or panghanap buhay pa man yan. At para din sa akin din, magkaroon sana ng 150cc kategory ito para din may pantapat kay Honda Supremo at Kawasaki CT150 para mas maraming option. Pero kung ikaw nga ang tatanungin dahil mas magaling ka kaysa sa akin, ano nga ba? Sulit nga ba ito o hindi? At kung YTX ang motor mo ngayon, anong ibig sabihin ng YTX para sa'yo? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga luma at bagong mga motor. At i-like at follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!